Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Ano bang pinakamainit na balita ngayong araw? Ang pinakamainit na balita ngayong araw, mga kabunyog, itong pag-file na ng criminal complaint ni Congresswoman Franz Castro kontra sa dating presidente ng Pilipinas na si Rodrigo Roa Duterte. Sinamahan si Congresswoman Franz Castro ni Attorney Tony Laviña at Attorney Rico Domingo. Nagsampa sila ng criminal complaint o reklamong kriminal na grave threat laban kay Rodrigo Roa Duterte sa Quezon City Prosecutor's Office. Ngayon po yan, mga kabunyog. Okay, panoorin po muna natin yung balita tungkol dito, mga kabunyog. ACT Teachers Party List Representative Franz Castro has filed before the Quezon City Prosecutor's Office a criminal complaint against former President Rodrigo Duterte. Castro filed a complaint of grave threat under Article 282 of the Revised Penal Code and Section 6 of the Cybercrime Prevention Act of 2012 for the statements Duterte made over an SMNI program. In the program, Duterte talked about the confidential fund of his daughter, Vice President Sara Duterte, advising her to say the secret funds will be used to address the long-standing insurgency. The former president also referred to Castro as a target for the use of secret funds, saying she is, quote, one of the communists who I want to kill. Castro believes ex-President Duterte's threats are linked to her role in scrutinizing the confidential funds and its removal from different offices. The lawmaker says she is only doing her job and that Duterte should be held accountable for his threats. Ginagampanan lang natin yung trabaho natin bilang kongresista, bilang mambabatas. Hindi pwedeng kung oppose ka sa mga sinasabi namin o kung ikaw ay hindi sang-ayon sa aming mga posisyon, hindi pwede yung basta ka na lang na magbabanta sa buhay ng kongresista o kahit na anumang simpleng tao. So hindi dapat ginagawa yun ni dating presidente Rodrigo Duterte. Okay, so yan mga kabunyog, hindi ko muna in-stop yung balita para buo kayong malagay sa context. Okay. So, saan ba yung grave threat na yan? Naalala nyo mga kabunyog, dito yan, ito yung pinagsimulan yan. Ito yung pinagmulan ng kasong grave threat na yan. Sa mainit na issue tungkol sa confidential funds ni Sara Duterte, naungkat kung saan ba gagamitin ang confidential funds ni Sara Duterte. Naungkat din yung bakit sa Davao City, sa loob ng 7 taon ni Sara Duterte bilang mayor ay napakalaki ng confidential funds ng Davao City sa ilalim ni Sara Duterte. 2.6 billion. 2.6 billion. Ngayon, nai-issue yan. So, dala ng init ng ulo ni Digong dahil pikon nga itong si Digong nang nagpo-programa siya sa SMNI doon sa TV TV network ni Kibuloy, napikon itong si Digong. Ngayon, anong sabi niya? Ang sabi ni Digong, in-advisean niya daw si Sara. Ang advice niya daw kay Sara Duterte, sabihin mo na kasi kung para saan yan. Yan yung sabi ni Digong Sabi ni Digong doon sa programa niya, advice niya daw sa kanyang anak na si Sara Duterte, sabihin mo na kung para saan yan, sabi niya. Ang advice niya daw, ito yung sinabi ni Digong. Ang una mong target, sabihin mo, ang una mong target sa intelligence mo, ikaw Franz, kayong mga komunista ang gusto kong patayin. O yan. Yan po yung sinabi ni Duterte na pinag-ugatan ng pagpa-file ni Congresswoman Franz Castro ng online grave threat. Bakit online? Ay kasi sa niya yan sa programa niya yan sa TV at saka naka-livestream yan sa channel at sa page ng SMNI. Kaya ang ikinaso kay Duterte ay online grave threat. Ngayon, saan doon yung grave threat?
o yung matinding pagbabanta. Pagbabanta, napapatayin. Kasi ang sabi ni Duterte, sinabihan niya daw si Sara, sabihin mo na ang una mong target sa intelligence fund mo, ikaw France, kayong mga komunista ang gusto kong patayin. Kahit nga sa label, kahit hindi ka pangalanan, pag identifiable kung sinong tinutukoy, label yun. Sa label, kahit hindi mo pangalanan kung sinong tinutukoy mo, kung sinong sinisiraan mo, kapag identifiable naman kung sino, libelous yun. Dito, sino pa bang tinutukoy ni Duterte? Sino bang tinutukoy niya na Franz Castro dyan? Ang sabi ni Duterte, ang una mong target sa intelligence fund mo, ikaw Franz, kayong mga komunista ang gusto kong patayin. Sinong bang Franz? Sinong Franz? Ang linaw niyan, kahit sinong tanungin mo, sa publiko, alam nila na ang tinutukoy ni Duterte dyan na Franz ay si Franz Castro. Ngayon mga kabunyog, ano ang significance ng pagsampa ng reklamong kriminal na ito? Una, ito ang una na formal na reklamong kriminal laban kay Duterte matapos siyang umalis sa pwesto o bumaba na sa pwesto bilang presidente. Kasi nung panahong presidente siya, mayroon pa siyang immunity from suit. Ngayon, wala na siyang immunity from suit. Hindi na siya immune. Pwede na siyang kasuhan. Sa katunayan, tama yung sabi sa balita, sana yung iba pa, lalo na yung mga pamilya ng biktima ng mga EJ case nung panahon ni Duterte. Totoo, kinaso na siya iriniklamo na siya sa International Criminal Court. Pero pwede rin naman i-explore na kahit dito sa lokal na korte natin, kasuhan na si Duterte ng mga kasong kriminal. At sana, ito na yung simula. Ito na yung simula. Kasi ito talaga ang unang formal na criminal complaint na isinampa kay Duterte matapos siyang bumaba sa pwesto bilang presidente. Ngayon kasi wala na siyang immunity from suit. Pwede na siyang kasuhan. Kahit yung mga pangyayari ay naganap noong presidente siya. Pwede po yun. Kahit yung mga criminal acts na nagawa ni Duterte, corruption man yan, pagpatay, pwede po yan. Pwede po yan na kasuhan siya kasi wala na siyang immunity from suit. Kahit yung krimen ay nagawa niya nung panahong nanunungkulan siya. Kaya, dapat bahain na yan ang mga kaso. Itong sinampang kaso ni Congresswoman Franz Castro, sana ito ay magsignal na maglakas loob na rin ang iba. Maglakas loob na rin ang iba na magsampa na ng reklamo. Ngayon, mabigat ba itong kasong ito na isinampa nila Franz Castro? Sa totoo lang, nakikita ko yung mga comments sa GCs tungkol sa pagsampa na ito ng kaso. Ang totoo niyan mga kabunyog, mga kababayan, hindi masyadong mabigat itong kaso na to. Sa totoo lang mga kabunyog, una, hindi ko pa ito tinatawag na kaso kasi wala pa namang criminal case yan. Criminal complaint pa lang yan. Kasi po, ano yan? Isinampa yan sa Department of Justice City Prosecutor's Office ng Quezon City. So, hindi pa po yan sa korte talaga. Sa Prosecutor's Office pa lang yan. So, magsasagawa pa po yan ng preliminary investigation. Kumbaga, alam nyo naman po yan. Maraming beses na nating diniscuss yan. Pag sinabing preliminary investigation, papadalhan si Duterte ng kopya ng criminal complaint. Ipapadala sa kanya yan. Tapos bibigyan siya ng pagkakataon na mag-submit ng counter affidavit. So, siguro kung si Panelo na ngayon ang parang pumapapil na abogado niya, baka si Panelo na ang gumawa ng counter affidavit ni Duterte. So magsasubmit si Duterte dyan ng counter affidavit niya. Pagkatapos mag-submit ng counter affidavit, i-evaluate yan ng prosecutor's office o ng prosecuting fiscal. Yung prosecutor na naka-assign sa kaso, i-evaluate niya yung criminal complaint,
yung affidavit ni Franz Castro at yung mga witnesses niya, mga ebidensya niya, tapos yung counter affidavit ni Duterte, evaluate yan. Titingnan ngayon kung may probable cause. Kung may probable cause, ipa-file ngayon sa korte. Diyan na yan magiging criminal case. Ngayon, sa totoo lang mga kabunyog, pag sinampa ito sa korte, criminal case na, mag-i-issue ang judge ng warrant of arrest, pwede bang maaresto si Duterte? Pwede. Pero bailable naman po yan. Bailable po yan. Grave threat lang naman yan. Hindi naman po yan non-bailable na crime or offense. Kung talagang si Duterte ay gusto nating hindi makapagpiyansa, dapat kasuhan siya ng plunder. Kasuhan siya ng murder. Yung mga yung mga heinous crimes na walang bail. Ito po kasi may bail po ito. Kaya lang mga kabunyog, kahit naman sabihin pa nating bailable yan, ang importante diyan yung symbolic na yung significance ng pag-file na yan ng kaso. Totoo, hindi masyadong mabigat yan kasi grave threat yan, bailable yan, dadaan pa yan sa preliminary investigation, at kahit makonvict pa dyan si Duterte, 6 months to 6 years ang imprisonment niyan, at saka may fine, may multa. Kayang-kaya yan ni Duterte kung multa lang naman. Pero hindi po yan ang importante dyan. Ang importante dyan, yung pagpapakita na sinimulan ng sampahan ng kaso si Duterte. Ito ang kauna-unahang kaso sa Pilipinas na isinampa sa kanya, kasong kriminal. So sana, simula na ito ng iba pa. Yan po ang significance ng pagsampa na yan ng kaso o ng reklamo ni Congresswoman Franz Castro. Kaya ano po yan, kahit sa totoo hindi masyadong mabigat yung kaso, kahit sa totoo dadaan pa po yan sa proseso ng preliminary investigation at bailable po yung kaso na yan, tulad ng sinabi ko, may significance yan, may importansya yan. Yan ang unang criminal complaint na isinampa kay Duterte matapos siyang bumaba sa pwesto. At sana, tulad po ng sinasabi ko, sana marami pang sumunod dyan. Sana marami pang sumunod, lalo na yung mga biktima ng mga pagpatay nung panahon ni Duterte. Sana po. Kasi kapag ang ikinaso na sa kanya ay murder, yan po ang no bail. Yan po ang no bail. At sana makasuhan na rin siya ng plunder. Sana makasuhan na siya ng plunder. Para yan po kasi yan mga plunder, yang mga murder na yan ang mga walang piyansa. Sana po ganon, Okay. So sige po mga kabunyog, mga kababayan. Yan po ang ating pag-discuss nitong sinampang criminal complaint ni Congresswoman Franz Castro kontra kay Duterte. Okay po mga kabunyog, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.